Habang inililigtas ng Chimera Ant na si Ikalgo si Killua, na kung tutuusin, kalaban niya at intensyon niyang patayin noong una. Tila may namumuuring pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang nasa magkalabang panig, ang Chimera Ant na si Melioron at si Gon. Mas maganda kung titigil ka na sa paninigarilyo. Huh? Kasi didikit ang amoy niyan sa katawan mo. Masasayang lang ang kakayahan mo maging invisible kung maaamoy ng mga kalaban mong paparating ka dahil dyan. Salamat sa payo mo pero hindi magiging malaking problema yon para sa akin. Yung nakita mong invisibility ko kanina, parang calling card ko lang yon. Yung tunay kong ability, malayo agwat dun. Gusto mo ba ng sample? Nawala siya! Sa isang iglap! Kahit yung aura niya, hindi ko maramdaman. Yung amoy na lang ng sigarilyong naiwan. Wala talaga siya rito. Hindi lang siya basta naging invisible. May ability rin kaya siyang lumipat sa ibang lokasyon sa isang kisap mata na parang sobrang tahimik na teleportation? Pero parang imposible. Paano niya nagagawa? Saan ka nagtago? Hindi ako gumalaw mula sa pwestong to. Hindi nga! Yun ang pangalawa kong ability, ang perfect plan. Habang pinipigilan kong pagbuga ng hanging hinihigop ko, walang sino man na makakapansin o makakaramdam ng presensya ko. Nakakatawa kasi ang totoo, nakapamo pa nga ako kanina eh. Ang kaso lang, hindi rumihistro sa utak mo ang pakiramdam dahil wala ka nakita. Ha? Nahawakan kita kanina? Alam mo yung tipo ng taong sadyang hindi ka pansin-pansin? Yung taong kapag nasa isang restaurant kasama ng malaking grupo, siya yung lagi nakakalimutan bigyan ng waiters ng tubig. Parang ganun, pero gawin mong superpowers. Nakupo lang ako rito, pero wala nakapansin sa akin. Ang galing, hindi ba? Yung ability kong maging invisible na nakita mo kanina, ginagamit ko lang yun para ibaling ang mga kalabang ko sa tunay kong kapangyarihan. Kaya wala nang iba nakakaalam tungkol sa sekretong yun. Siyempre, maliban sa akin. Ikaw pa lang. Bakit mo ako sinabihan ng ganong kahalagang sikreto? Simple lang, para mas mapatibay ang pagtitiwala mo sa akin. Ako may gustong pagkatiwalaan mo ko, kaya dapat lang mag-effort ako, di ba? Kung hindi ko makukuha ang buong tiwala mo, hindi tayo makakapag-level up bilang magkaibigan. Level up? Yun ba yung sinabi mo nung una na gusto mo ako maging partner? Yun nga. Pero tsaka na natin pag-usapan ng bagay na yun. Tulad ng sabi ko, kailangan mo na maging ganap ang pagtitiwala mo sa akin. Kailangan ko muna marinig mula sa'yo na payag ka na maging partner ko, bago ko ipaliwanag sa'yo ang lahat-lahat. Payag na ako maging partner mo! Ganun lang yun! Paano yung ganyan kabilis magtiwala sa iba, bata? Dapat maging mas mapaghinala ka pa sa mundo. Mag-ingat ka ng gusto. Tsaka ka lang magtiwala kapag napatunayan mong totoong sinasabi ko. Sinabi ko na nga okay na, bakit gusto mo pang mahirapan? Isa pa, talaga bang okay lang na ikaw ang magdesisyon ng ganito? May kasama ka, hindi ba? Isipin mo na lang, hindi pa siya magagalit sa'yo kapag nalaman niya nakipagsabuatan ka sa isang kahina-hinalang halimaw? Bakit ko ba tinawag na halimaw ang sarili ko? Ayoko naman maging ganito. Bakit ba ako ganito? Hindi ko maintindihan kung anong gusto niya. Ay naku, hindi bali na nga. Kahit nga isang kakilala mo na naging kaibigan mo na ng 20 years, pwede ka pa rin pagtaksilan. Kaya hindi pamantayan ang tagal ng panahon sa pagtitiwala. Say ho! Ang weird mo. No reaction man lang. Hindi tayo pwede maging magkaibigan. Ako nga dapat ang nagsasabi niyan eh. Teka muna, sigurado ka ba talaga? Saan? Sa sinabi mong payag ka na maging partner ko, hindi ba tutulong kasama mo? Siguradong tututo siya. Si Killua kasi ang tipong sobrang ingat at kini-question niya lahat. Kung ganun, hindi pwede. Naulod na to bago pa ito makapagsimula. Pero kapag kinulit ko siya, papayag din niya sa bandang huli. May inis siya sa akin, kaya bumibigay din siya para tantanan ko siya. Ibang klase ka talaga. Kawawa naman pala sa'yo ang kaibigan mo. Sige na nga. Kung sigurado ka talaga dun, magtitiwala ako sa'yo. Pag-usapan na natin ang dapat pag-usapan. Okay. Ang pagbagsak ng hari. Gusto mong malaman kung bakit? Oo, syempre gusto ko malaman. Pero hindi kita pipilitin na sabihin. Gusto ko maghiganti. Pero sa ngayon, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung bakit gusto ko maghiganti. Pasensya ka na. Okay lang, gusto ko malaman pero naiintindihan kita. Malamang yun ang gusto mong sabihin ko, hindi ba? Kung gusto mo talaga malaman kung bakit, ano pa nga bang magagawa ko? Sasabihin mo na sa akin! Joke lang, hindi nga pwede.
Kahit gaano ka pa magmakaawa dyan, hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi naman ako nagmamakaawa, no? May pinatay kasi siya na pinagkakautangan ko ng buhay ko. Peggy ang pangalan niya. Binawian siya ng buhay ng hari sa harap ko mismo. Pero noong mga oras na yon, hindi ko pa nauunawa na may kaugnayan pala ako dun sa pinatay niya. Pero bakit? Nakita mo nang pinatay siya sa harap mo, di ba? Dahil nung naging Chimera Ant ako, nalimutan ko na nung tao ako na si Peggy ang nagpalaki sa akin at itinuring kong ama. Kailan na nagsimulang bumalik ang mga alaala ko noong nabubuhay pa ako bilang isang tao. Pero hindi ko pa rin naaalala ang lahat. Siguro mas tamang sabihin na konti na lang sa mga alaala kong yun ang natira. Pangalan ng magulang ko, tunay kong pangalan, mga nangyari noong bata pa ako. Peggy ang pangalan ng Chimera at nang walang awang pinatay ng hari sa harap ko. At Peggy rin ang pangalan ng taong itinuring kong ama noong tao pa ako. Mahilig rin siya magbasa at mag-aral noon at lagi may dalang napakaraming makakapal na libro. Maging tao man o Chimera Ant, hindi niya binitawan ang mga libro niya tungkol sa NGL hanggang kamatayan. Kung ganun lahat kayo, naaalala nyo nung tao pa kayo? Hindi ko alam kung pare-pareho kaming lahat. Yung iba sa amin, parang mabangis na hayop talaga kung umasta. Yung iba naman, hindi mo makikita kung anong iniisip dahil bihira lang sila kung magsalita. Tingin ko, mas naiintindihan ko na ng konti ngayon. Kung bakit magaan ang loob ko sa'yo, Melioron, at madali para sa akin ang pagkatiwalaan ka agad. Dahil para ka talagang tao kung magsalita. Ikaw ang pinakaiba sa lahat ng Chimera Ant na nakilala ko. Sa katunayan, para ka pa rin yung tao sa paningin ko eh. Ganun ba? Ako naman kabaliktaran na naramdaman ko sa'yo nung una kitang makita. Oh? Sa halip na isang tao, isang mabangis na hayop ang naramdaman ko pagkakita ko sa iyong lumaban. Kaya nga ginusto ko kagad na maging partner ka eh. Parang wala makakapigil sa'yo basta't may gusto kang gawin. Okay na yun. Mukhang pwede na tayo mag-level up ngayon. Pero bago natin gawin yun, nakalimutan mo magpakilala sa akin. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Gon! Gon Freaks! Alam mo, ang totoo, Gon. May isa pa akong special ability. At ngayon natupad na ang mga kondisyong kailangan para dito. Oh? Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang pangatlo kong ability. Activate! Ayos ba? Ang galing, hindi siya lumilipad. Ang ibig sabihin, nagawa ko rin gamitin ang ability mo, yung perfect plan. Tama, yun nga mismo. Yun na nagagawa ng pangatlo kong ability. Accomplice ang tawag ko dun. At gamit nun, maaaring tumawid ang kapangyarihan ng ability kong perfect plan sa sino mang hinahawakan ko habang ginagamit ko ito. Nauunawaan mo na ba, Gon? Ang kagalingan ng ability kong yun. Dahil dito, maaari ka makalapit sa kalaban mo ng hindi namamalayan at sa isang iglap, makakapaghatid ka sa kanya ng fatal blow. Hindi na importante kung gaano pa siya kalakas. Basta makalapit tayo sa kanya at makaatake habang nakababa ang depensa niya. Panalo tayo! Hoy, God. Ikaw ang partner na matagal ko nang hinahanap para sa misyong ito. Ang taong makakapagpabagsak sa hari ng Chimera Ants gamit ang isang matinding ataking walang kasing lupit! Nakita ko yung ginawa mo, Gon. Nung ginamit mo yung tira mong jack bato o ano man ang tawag dun. Mga sundalo ko nga pala yung tinalo mo. Ang totoo niyan, ako nagutos sa kanilang labanan ka para masukat kong lakas mo. At ayun, linampaso mo sila.
Pero huwag kang mag-alala sa kanila. Pag nalingat ako, ginagawa nilang libangan ng paghahunting sa mga tao. Kaya napagod na rin ako sa kanila. Hindi ko na sila itinuring ng mga sundalo ko o kahit pakakampi. Pero syempre, para sa kanila, ako yung hindi nila maintindihan sa pagsaway sa kanila sa ginagawa nila. Sinabi mo ako ang partner na hinahanap mo. May kilala akong mas bagay sa papel na yun. May kilala ka pa mas malakas pa sa'yo? Oo. Pwede ko siyang tawagan ngayon. Teka muna. Ako ang nagdesisyong magtiwala sa'yo. Kaya kahit na-traidorin mo ako, hindi kita sisisihin at hindi ko rin pagsisisihan ang desisyon ko. Dahil pagkatapos kitang kausapin at manmanan, yun ang naisip ko mismong gawin. At walang pumilit sa akin na pasukin ang ganong sitwasyon. Pero may malaking pagkakaiba sa pagtitiwala ko sa'yo at sa pagtitiwala sa isang pinagkakatiwalaan mo. Aba, usapan na yun. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Naiintindihan ko naman ang sinasabi mo, pero... Dapat lang maging maingat ako dahil buhay ko nakataya dito. Makinig ka. Hindi isang ganap na kapangyarihan ang perfect plan ko. Kung tutuusin, kabaliktaran pa nga, marami itong kahinaan. Totoong dahil doon, walang makapansin sa presensya ko. Pero hindi nababago nitong realidad na nandun pa rin ako. Hindi lang nila ako nakikita o nararamdaman. Ibig sabihin, kung may umatake sa direction ko at di ako nakailag, tatamaan pa rin ako. Kung malaman ng kalaban na may ganong klaseng ability ang katunggali niya, ano sa palagay mo ang gagawin nilang strategyeng pangontra? Simple lang, atake sila sa buong paligid hanggang sa matamaan ako. Oo nga no, tama ka. Hindi naman ako kalakasan, kaya kapag tinamaan ako kahit sabihin mong tsamba lang yun, katapusan ko na. Ayoko man aminin pero pagdating sa pakikipaglaban, ako na yata ang pinakamahina sa mga leader ng hukbo namin. Kapantay ko lang ang lakas ng mga karaniwang kawal. Huwag na yung hari, isang suntok lang mula sa ibang leader ng hukbo, siguradong patay na ako. Kung karaniwang invisibility ko lang ang gagamitin ko, madali pa rin ako mahanap gamit ng N. Napatunayan ko na yon, kaya alam na ng mga leader namin ang tungkol sa bagay na yon. Gusto ko maniwala mga kalaban ko na ganun lang kahina ang kapangyarihan ko. Kailangang isipin nila na sapat na ang N para matalo ako. Nagiging ganap lang ang secret ability kong perfect plan kung mananatili itong sikreto at wala nakakaalam sa tunay na nagagawa nito. Tama na nga ang paliwanag. Ang punto ko lang naman, ayoko may ibang makaalam ng tungkol sa ability ko maliban sa ating dalawa. Kahit na isang kaibigan mo pa na pinagkakatiwalaan mo. Pakiramdaman mo siya kung gusto mo. Huh? Tatawagan ko siya pero wala akong babanggitin tungkol sa'yo. Uy, teka! Kahit makinig ka lang dyan ng tahimik. Hello? Guard! Bakit ngayon ka lang tumawag? Loko kayong dalawa, naunahan nyo kami ron ha! Nasaan ka na ba? Marami pa akong itatanong sa'yo! Dahil sa ginawa niyong dalawa, napilitan tuloy kumilos si boss. Maaring nagulo nga ang plano natin dahil doon. Pero sa totoo lang, boto ako sa ginawa ninyo. Kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi pa rin tamang hayaan na mamatay 5 milyong katao. Kasalukuyan ang kabalot sa kapangyarihan ni boss ang kabisera. Talaga? Dahil doon, umaasa siyang napigilan na ng gusto ang kapangyarihan ni Nefertito na mag-try ng mga puppet niya. Ibig sabihin, hindi na nila masasagawa ang pag-aani mula sa malayo ang distansya. Kaso lang, kakailanganin na ni Boss at ni Ginoong Note na ito ng buong pwersa nila para pigilan ang paggalaw ni Nefertito simula noon. Kaya kapag dumating na ang oras para isagawa ang muling bahagi ng plano, malamang wala na sila sa kondisyon para lumaban sa mga maharlikang gwardya. At syempre, nagtatansaan pa rin ang mga mamamayan sa kabisera para sa inaakala nilang pambansang pagdiriwang. Nandun pa rin ang posibilidad na marami sa kanilang mamamatay. Nananatiling masaklan pa rin ang sitwasyon natin. Hindi na rin namin makontak si Chairman. Sinabi niya hanggang dumating ang oras para harapin ang hari. Maghahanda siya para sa laban sa kung saan liblib na lugar na hindi namin alam. Tayong apat na magdedesisyon mula ngayon. Tatawag pa ba tayo ng resback? O haharapin natin ang 3 maharlikang gwardya na tayo-tayo lang? Gusto ko marinig ang opinyon ni Kilua. Wala siya rito ngayon. Ano? Ibig sabihin naghiwalay kayo? Ganun pala. Mag-isa lang siya nagsisimula ng mga riot. Pwede mo ba siyang tawagan saglit? Sinubukan ko pero ayaw kumonekta. Mukhang pinatay niya ang phone niya. Ganun ba? Sige, subukan mo na lang na subukan. Magkita na lang tayo para makapag-usap. Mas maganda kung agad-agad. Sige. Ganito, maghanap tayo ng magandang lugar. Magkita sa gitna sa kasalukuyang lokasyon natin. Ayun, sa Manday City. Okay, kita na lang doon.
Checkmate na. Sabihin mo, bakit hindi ka sumuko ng mas maaga? Ayoko ng paulit-ulit. Kanina pa dapat natapos ang laban nating ito. Pinahaba mo lang ng 22 tira. Tinatanong kita kung bakit hindi ka pa sumuko kanina. Dahil ba umasa ka na sana magkamali ako ng tira? Basura. Sunod ang national champion ng isang larong tinatawag na Go. Ibigay mo sa akin ang rulebook. Mukhang simple lang ang larong ito sa unang tingin pero medyo komplikado itong laruin. Kumpara sa shogi, baka mas matagalan kayo ng konti dyan. Maawa na kayo! Pakawalan niyo ako! Ano gagawin niyo sa akin? Tulong! Tulungan niyo ako! Aray ko! Katahimikan. Magpakita ka ng paggalang sa hari. Mamili ka. Maupo ka sa harap ko't makipaglaro sa akin? O mamatay? 5.5 points. Panalo ang hari. 10 laro lang ang tinagal ko. Pagod kasi ako ngayon, kaya ang dali ko lang natalo. Isa pa masama ang pakiramdam ko. Kulang ako sa tulog at medyo nahihilo yata ako. Bibigyan kita ng 8 oras para makabawi. Pagbalik mo, dapat maayos na ang kondisyon mo. Kapag natalo ka pa uli, wala na akong pasensyang matitira para sa mga palusot mo. Nakasalalay dito ang buhay mo. Namamangha po ako sa bilis ninyo matutunan ng mga larong pang-taong tulad nito. Hindi ko inaasahan na mas mabilis ng kalahating oras nyo pa ito natutunan kumpara sa shogi. Nahuli ko na kasi ang takbo ng mga larong ito. Chess, Go, Shogi. Iba-iba ang patakaran nila, pero ang lahat ng larong yon, may isang ritmo sa paggalaw ng mga piraso sa ibabaw ng tabla. Mahalagang matutunan mo kung paano mo sisirain ang ritmo ng katunggali mo. Kapag kabisado mo na ang laro, madali mo makikita ang ritmo ng katunggali mo. Mula doon, ipag-create mo na lang sa kanilang sarili nilang ritmo at matuturo mo na sila. Isang panuntunan na siguradong epektibo sa anumang uri ng kompetisyon. Kung naabot na ninyo ang ganyang antas, wala nang saysay na magpatuloy sa mga larong ito, hindi ba? Hindi na kayo maaaliw rito kundi mababagot lamang. Ilan pa ang natitirang laro? Ayon sa listahan ng professional games dito, may isa pang natitira. Isang board game na Gungi kung tawagin. Gungi. Nagmula ang larong ito dito mismo sa Silangang Gorto. Kaya ayon dito lahat ng mamamayan marunong maglaro nito. Ibigay mo sa akin ang rulebook. Ang pagbitag sa hari ang pangunahing layunin ng laro katulad ng chess at shogi. Pero ang kaibahan, pwede kang magpatong ng hanggang 3 piraso sa iisang pwesto. At sa simula ng laro, maaari mong iposisyon kahit saan sa teritoryo mo mga ito. May kakaiba rin pakiramdam sa laro ang pagkakaroon ng 3-dimensional na aspeto nito na wala sa ibang board games. Sa nakaraang 13 taon, maraming dinaos na mga kompetisyon sa buong mundo. At kahit na minsan hindi pa natatalo ang Silangang Gorto. Pangatlo nilang kinatawan ng kasalukuyang kampyon, may 5-year record ng walang patid na pagkapanalo. Kapag natalo ko na siya, ako na magiging pinakamagaling sa gungi sa buong mundo. Isang nababagay na finale sa libangang ito. Simulan na natin. Anim na araw na lang ang natitira bago ang huling pag-aani. Walang kamalay-malay ang hari ng Chimera Ants kung gaano kalaki ang magiging impluwensya ng batang babaeng ito sa kanyang kapalaran.